Hi guys! Samahan niyo ko ulit for today's video. Bale, heto nga pala yung time na nasa bahay ng pinsan namin si Kuya. Para doon na itutuloy yung ituturok ng aming pinsan na mga antibiotic para hindi na siya biyahe ng biyahe kahit kabilang barangay lang naman sila. Kasama ng kanyang asawa, mga 3 days din sila doon. Sabi ko na lang mag-chat na lang sila pag may kailangan silang gamit. Kaya magiging pakialamera muna ang mari nyo ngayon for today's video. Wala nga din pala yung dalawa nilang anak, kinuha muna nung side ng asawa ni Kuya doon sa Manila. Buti na lang at bakasyon na para concentrate lang yung hipag ko sa pag-aalaga kay Kuya at hindi din talaga maganda yung kalagayan niya nung nakaraan. Unti-unti na nga lang din siyang nakaka-recover ngayon. Kaya wala talagang tao dito sa bahay nila kaya pagkikialaman muna ng mari nyo. Maglilinis at magliligpit lang naman ako para pag uwi naman ni Kuya is maalwan naman sa pakiramdam niya. So ayan, tinawag ko na nga ang aking pamangkin at nagpatulong na ako at sigurado aabutin ako ng gabi. Kung napansin nyo kanina bago ako magsimula, madaming abubot yung higaan nila na tray. Madaming nakalagay na nakasako, nakasupot, nakabagat kung ano-ano pa. Sabi kasi ng pamangkin ko, hindi naman daw kasi nila ginagamit yung katre sa lapag sila natutulog. Sabi ko naman, tanggalin na lang namin yung mga abubot na nakalagay at hindi pwedeng matulog sa lapag si Kuya ngayon kasi nga may sakit siya. Lalo siyang mahihilo at lalong mahihirapang tumayo pag sa lapag pa siya. Lalo na may maiiwan pang 3 days yung pinsan namin na ituturok na antibiotic. So dito na yun sa bahay nila ipagpapatuloy. Sinegregate ko na nga lang isa-isa para hindi siya halo-halo kung damit, punda, kortina, ganon. Pinagsama-sama ko nga din lahat ng mga folder, mga notebooks at mga libro ng mga bata. Sabi ko nga sa aking pamangkin, pagsamasamahin na lang namin lahat ng makuha naming school supplies para iisa lang yung lagayan. Oh. Bakit pala? Pati dito. Para prito sa ano. Ayan, pinagtatanggal ko nga din lahat yung napansin nyo kanina maraming nakatambak, nakasako-sako dyan at nakabag. So ayan, pinakasala nila ito pero punong-puno ng mga nakakarton at nakasako. Yung mga unang nakasako-sako at mga nakabag na nakatambag sa gilid ng katre nila ay sinimulan ko na. Pinagtatanggal ko nga lang lahat siya sa sako kasi pangit tignan pag nakasako. So ililipat ko lang din naman siya sa mga karton para mas maayos tignan. So ayan, buti na lang nandyan ang aking pamangkin, mas mapapabilis yung pagliligpit at paglilinis namin. Sabi ko pag isa-isahin niya lang, i-organize niya tapos ibalik na lang din sa mga tray at tanggalan ng alikabok. Yung mga ibang damit nila na nakalabas, inayos ko na lang ng pagkakatupi. So ayan, inaabot na ng gabi yung mari nyo kaya sabi ko sa pamangkin ko siya muna bahala magluto ng ulam namin at marunong naman siya. Sinilip ko nga isa-isa tong tambak nila dito sa pinakasala nila. Itong mga to hindi nila ginagamit kaya nandyan na lang mga laruan, mga Tupperware at mga kung ano-anong abubot. Kaya sa nandyan sila na nakatambak at nakadisplay ilalagay ko na lang sa bodega nila. Maganda naman yung bodega nila, semento din at saka yero kaya doon ko na lang ipagtatambak. Doon na lang nila kukunin kapag may kailangan sila dyan. Kaya sa dyan na sumasagap lang ng alikabok. Ayan, mga laruan na hindi na nagagamit kaya nilagay na lang dyan sa sako. Mga nakakarton na Tupperware, mga baunan, tsaka tubigan. So ayan, okay lang yan ipagtambak ko sa bodega nila at maluwag naman doon. Maya-maya nga sinundan na ako ni Samira kasi malapit lang naman tong bahay nila Kuya kila tatay. Napakatagal ko daw matapos, gabi na. Sabi ko naman tapusin ko na lang yung ibang kalat at bukas na lang ulit ipagpapatuloy. Nilatagan ko nga muna yung katre nila para hindi pangit tignan. Wala nga palang punda yung mga unan nila kasi may nagmagandang loob na kapitbahay na nilabhan. Pati mga kumot ay nilabhan niya na din para pag uwi daw ni Kuya ay fresh yung mahihigaan niya. Sa totoo lang, pag ganito yung bahay mo dito sa probinsya, maluwag na. Maganda nga din tong pinagtayuan ng bahay nila Kuya kasi sa labas, bukid, napakaganda ng tanawin. Same lang din sa nakikita nyo sa mga mini vlog ko sa bahay nila tatay at bahay nila ate ko. Kasi sila yung tatlong magkakapit bahay dito. So ayan o, diba may model pa. Kahit paano nabawasan yung abubot at na-organize ng konti. Yun lang muna guys for today's video. Agyamanak! Bye!